hindi mareremedyohan ang tinatawag na pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya nga po, wala pa rin budget ang PhilHealth na dahilan para baka mabigo ang ating pagnanais ng sinulong natin ng universal healthcare na libreng gamot at paggamot. Tinapyasan pa rin ang Department of Education, bagamat pinalabas na pinakamalaki ngayon ng budget niya. Alam niyo kung paano ginawa, no? Kasi yung convergence, ito po yung mga kalye na patungo sa mga lokal na kalye basta merong turismo or merong industry na i-connect, no? Normally kasi ang mga lokal na mga kalsada na yan, dapat lokal na gobyerno ang gagastos. Ang gobyerno ng nasyonal, dapat mga national roads lang. Pero ang ginawa nila, tinanggal nila yung convergence, 89 billion, linagay nila doon sa iba't ibang mga ahensya, kaya lumalabas na mas malaki ng 89 billion ang budget ng DepEd. Pero yan po ay focus-focus dahil budget pa rin yan ng DPWH. So sa katotohanan, tama si Senator Ping Lacson na pinakamataas pa rin ang budget ng DPWH. At syempre, kawawa pa rin ang mga militar. Binawasan pa rin ng sandamukal na pera ang kanilang retirement. Kaya ang tingin ko, maraming mga magre-retiro na hindi mababayaran ng kanilang pensyon. At yung AFP modernization, tinapyasan pa rin. No? At linoko pa ang mga kasundaluhan na kumbaga yung 200 pesos daw na kanilang additional subsistence allowance, karagdagang budget. Kinuha naman pala yon sa AFP modernization plan. No? At syempre, nandyan pa rin yung katotohanan na dinoble ng mga congressman ang kanilang budget at yung AKAP hindi po tinanggal ang AKAP. Sinabi lang verification daw ng DSWD pero ang magbibigay pa rin mga congressman at senatong na labag talaga sa desisyon ng Korte Suprema dun sa kaso na aking isinulong, no? Belica versus Executive Secretary na nagsasabi na ang trabaho lang talaga ng mga mambabatas ay gumawa ng pangtao ng budget at yung pagpapatupad ng budget na yan, wala na silang kinalaman. No? At syempre, nandiyan pa rin yung mga unprogrammed funds. Tapos yung mga budget na vinito, di umano, nasa unprogrammed funds naman talaga yun. Ibig sabihin na unprogrammed funds, wala naman talagang pera na gagastusin para sa mga items na yon at magkakaroon lang ng pera para doon kung makakakolekta ng additional revenues. So hindi ko na po paggugugal pa ng panahon yung budget na yan dahil logical po, nung sinabi niyang blalagdaan niya, hindi niya talaga tatanggalin yung mga provision na dahilan kung bakit pinakakurap sa kasaysayan ng Pilipinas ang budget na yan. So kung hindi budget ang pag-uusapan ko, anong aking i-discuss ngayong gabi? Well, ayaw kong tumingin sa crystal ball. Kasi let's face it, no? Tayo naman edukado, wag nating ibase sa crystal ball ang ating kinabukasan. Instead, pag-usapan natin yung mga issues na dapat harapin ng mga Pilipino sa taon na 2025. Siyempre, ang pangunahing issue ay ano ang kapalaran ni PBBM, ano ang kapalaran ni Inday Sara. Alam nyo, hindi nyo mapaghihiwalay ang kapalaran ng PBBM at Inday Sara. Kasi nung tayo hinalal natin sila sa unit team, talaga naman ang sabi natin, presidente ka, pero kung may mangyari sa'yo, Vice President Sara, ikaw ang susunod na presidente. At siyempre, hindi naman nakaukit sa bato na kapag ikaw ay presidente, presidente ka na. Ang gusto nga mangyari nung Marcos Camp, magpresidente sila muli till kingdom come. Gaya nung nangyari kay Senior na 20 anyos siyang naging presidente. Pero dun sa 6 na taon ng presidente, hindi rin niya nakaukit sa bato. Bakit? Kasi may mga pamamaraan para mapaalis ang presidente. Ano yan? Sickness, death, resignation, at bagamat hindi nakasulat yan sa ating saligang batas na expressway, pwede ring masisante sa trabaho ang ating presidente sa pamamagitan ng people power. At syempre, impeachment. No? Ganon din ang mga pamamaraan para matanggal ang vice president. Death or serious injury, resignation, at saka impeachment. Bagamat, mahirap talaga ma-people power ang vice president, no? Kasi wala naman talaga siyang katungkulan kung hindi spare tire, no? Kung may mangyari sa presidente. So hindi natin po pwede paghiwalayin ang tadhana ng presidente at ng vice president. Ang tanong, taon bang 2025 magkakaroon ba ng death? Well, tanging Panginoon lang makakasagot niyan.
magkakaroon ba ng kondisyon na pagkakasakit na hindi siya pwedeng maging presidente? Diyos lang makakapagsagot niyan. Bagamat, kung totoo yung hinala ng marami na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yung paggamit kasi ng bawal na gamot, yan ay described as a serious illness. So po pwedeng maging ground for incapacity yan on the basis of serious illness, no? Yung drug addiction. Pero nasa Panginoon din yan. Kung talagang kung totoo, number one, na bangag siya, ayan nililinaw ko po, di ko sinasabi na bangag siya. Sinasabi ko lang, may katungkulan siya na sagutin yung mga paratang na siya ay gumamit ng pinagbabawal na gamot. Sino mga nagbato niyan? Si Presidente Duterte, si Agent Morales, at lately, si Cathy Binag. Di ba? Now, ang natitira na lang na opsyon na po pwede nating pag-usapan ay yung resignation at saka yung people power. Now, yung resignation, nasa presidente yan. At syempre, nagkaroon na tayo ng pagkakataon sa Erap Estrada, natanggal siya dahil ang sabi ng Korte Suprema, nung siya'y umalis ng Malacanang matapos ang People Power 2, yan ay constructive resignation. Talagang decision yan na merong constructive resignation. Kasi nga, nagkaroon ng malawakang people power, ang hinihingi ay resignation ni Erap Estrada at lumabas ng Malacanang si Erap Estrada na para bagang katugunan niya doon sa sigaw ng bayan na siya'y mag-resign. So ang resignation po pwedeng express, may letter of resignation po pwedeng implied kapag ang tao ay sumigaw na alis ka dyan at umalis siya. Pero yung people power, yan bagamat hindi nakasulat na isa sa mga basihan para matanggal ang presidente, yan mismo ang pundasyon ng 1986 Constitution. Kasi 1986 Constitution, nais nating i-institutionalize, kumbaga bigyan ng buhay forever sa ating kasaysayan at pang-araw-araw na buhay ang people power. At yun nga po ay nandoon, nakapaloob dun sa probisyon ng saligang batas na nagsasabi ng taong bayan ang tunay na soberenya sa bansang Pilipinas. At dahil ang taong bayan ang tunay na soberenya, may karapatan ng taong bayan na magsisante ng presidente kung sa tingin nila ay panahon na para sisantihin dahil hindi niya nagaganapan ang kanyang katungkulan. At kaya nga po, nung panahon na si Cory Aquino, hindi naman siya dineklarang panalo nung snap election ng COMELEC, ay sinabi ng Korte Suprema, nung siya ay nanumpa bilang isang presidente dahil sa people power, nang umalis ang Presidente Marcos Sr., nagpunta ng Hawaii, matapos tayo mag-tipon-tipon sa EDSA, yan ay isang legal na pamamaraan para mapalitan ang presidente. So ang tanong, meron bang mga dahilan na resignation o people power para maging dahilan na mawala ang PBBM sa panahong 2025? Well, unang-una, hindi po yan nakabase sa crystal ball. Yan po ay nakabase sa mamamayang Pilipino. Kayo po ang susi kung gusto nyong susantihin o kung pupuwersahin nyong mag-resign ang nakaupong presidente. Pero sa tingin ko, malaki ang posibilidad. Bakit? O tignan nyo yung national budget. Kaya naman pinospone ni PBBM yung kanyang paglagda ng national budget. Alam niya na galit ang taong bayan, lalong-lalo na doon sa pagdoble ng mga kakwartahan na makukuha ng mga congressman at senatong. At saka doon sa AKAP na for the first time, ayuda ng mga kongresista at senatong ang magdedesisyon kung sino makakatanggap sa panahon na merong eleksyon. Galit na galit dyan ang taong bayan. Pero alam naman natin na sa ating kasaysayan, kaya meron tayong probisyon sa ating saligang batas na ang militar ay protektor ng mga mamamayan, importante rin ang papel ng ating kasundaluhan. Kasi sila yung magpuprotekta sa taong bayan. Nung EDSA 1, ang nangyari dyan is sila FBR at si JPE nagsabi, nagwi-withdraw na kami ng suporta sa chain of command. At pinalusob na ni Marcos Kipabiander yung mga PC at mga militar na nandun sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Kaya nanawagan ang Cardinal Sin, protektahan natin ang kasundaluhan at yun ang tinawag nating people power na ngayon nakaukit sa 1986 Constitution na isang pamamaraan para matanggal ang isang presidente.